Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan pang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa puntong ito ay ating pararaanin ang dalawang panayam na tumatalakay sa mga mahalagang issue na may impact sa ating mga kababayan na sa loob man o labas ng ating bansa. Sa patuloy na pagdami kasi ng international travel at paglitaw ng mas komplikadong banta tulad nga ng human trafficking, illegal recruitment, foreign fugitives at transnational crime, mahalaga ang pagkakaroon ng immigration system na nakaayon sa kasalukuyang panahon. Sa loob ng mahigit 8 dekada, nakabatay pa rin kasi ang ating immigration framework, ang immigration framework ng ating bansa sa Philippine Immigration Act of 1940, isang batas na ipinasa sa panahong ibang-iba pa ang teknolohiya, border security, environment at volume ng international travel. Ngayon, isang mahalagang hakbang ang isinagawa matapos maisama sa Common Legislative Agenda ng 20th Congress ang modernization ng Bureau of Immigration. Upang talakayin pa ang detalye kaugnay ng paksang ito ay kasama na po natin ngayon sa linya ng komunikasyon ang Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration, walang iba kundi si Sir Melvin Mabulak. Sir Melvin, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello, magandang umaga po. Steph, magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga po. Maraming salamat po Sir Melvin for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Although we all know na Sunday ngayon, it's a family day, pero nandito pa rin tayo nagbibigay ng serbisyo publiko. Unang-una po Sir Melvin, matapos nga pong maisama sa Common Legislative Agenda ng 20th Congress ang modernization ng BI, gaano po ba ka-urgent na mapalitan o mai-update po ang Philippine Immigration Act of 1940 at ano-anong mga partikular na limitasyon ng 86-year-old law na ito ang pinaka nararanasan po ng BI sa kasalukuyan? Opo, Steph, no, talagang napapanahon na ngayon na magkaroon ng bagong immigration law. Alam naman po natin na ang paggawa ng batas ay naayon po, sabi ko kanina, sa pangangailangan ng ating sosyedad. At during that time, the 1940s, alam natin kung anong yung mode of transportation noon. Na panahon pa yun na war ang sosyedad noon, kaya ang kanyang pagkagawa ng batas na up to now ginagamit ay luma na at hindi na ayon sa pangangailangan ngayon. Kaya napaka-importante step, no, na magkaroon na ng bagong batas ang ating Bureau of Immigration. Sir Melvin, sa pagdami naman po at pagbilis ng international travel, paano po ba nakakaapekto ang lumang legal framework sa kakayahan ng Bureau of Immigration na pamahalaan ang napakalaking volume po ng mga biyahero habang pinananatiling mabilis at maayos ang proseso para sa mga lehitimong turista, mga OFWs, business travelers at iba pang mga pasahero? Oo, step, no? Kung titingnan po natin noong paglaki ng volume ng mga nagtra-travel, talaga compared noon, napakalayo. At ang ating immigration, medyo tali po yung ating mga kamay dahil naman po natin, dumagalaw tayo sa lumang batas, no? Kaya may mga ginagawa lang tayo, mga short term lang para maihanap natin ang pamamaraan para maitawid natin. Pero in the long term talaga, nangangailangan tayo ng mga batas na kung saan may mga bagong
even sa mga nagtra-travel, syempre, included na dyan yung mga threats sa atin in terms of transnational crime, sa human trafficking, yung ating border security. Alam din natin ngayon yung terrorism at mayroon yung mga threats sa atin. Kaya nakikita natin na marami yung nagtra-travel, challenge sa atin yung pag-facilitate sa kanila sa ating mga paliparan, sa dumarating at umaalis. Pero mayroon din itong security concern, no? Hindi lang sa facilitation na ayon sa International Civil Aviation Organization, yung ICAO, yung Annex 9, mayroon din tayong UN Security Council resolutions para mabigyan din natin ng DN step, no? Yung pag-screen, pag-filter, yung mga nagtra-travel sa papasok at palabas ng ating bansa. At kanina nabanggit niyo na po yung yung hamon, no, tulad ng human trafficking at illegal recruitment. Sa ilalim po ng isang modernized na immigration law, ano pong dagdag na kapangyarihan, proseso o mekanismo ang kailangan po ng Bureau of Immigration upang mas maagang matukoy at mapigilan ang mga kaso ng trafficking at illegal recruitment bago pa makaalis o makapasok ng bansa ang mga biktima o sangkot? O dapat na pagbiglang katanungan yan, no? Kasi kailangan natin ng teknolohiya. Yung nagkakaroon tayo ng kakayahan, makita kaagad yung mga aalis at darating sa ating bansa. Nagkakaroon tayo ng advanced vetting. Katulad po na sana magkaroon tayo ng interactive advanced passenger information. Ibig sabihin, pag nag-check-in pa lang sila, makikita na natin, matutukoy na natin sino-sino ba itong mga tao na mga persons of interest na posible na sila ay nagtra-traffic, mga tagahatid o tagadala ng mga posibleng biktima ng human trafficking. At the same time din po, makikita natin sa mga bagong teknolohiya yung mga prone sa human trafficking. Hindi kaya ginagamit sila sa ibang transnational crime. Kaugnay naman po ng border security, Sir Melvin, paano po ba dapat balansehin ng bagong batas ang mas mahigpit na screening laban sa mga posibleng banta gaya ng foreign fugitives at transnational criminal networks at ang pangangailangan protektahan ang karapatan at privacy ng mga lehitimong biyahero at foreign nationals? Yes, dapat balance talaga yan. At ang pagkakaroon ng mga bagong teknolohiya sa pamamagitan ng isang legal framework, nabibigyan tayo ng kapangyarihan upang gumamit ng ganung mga teknolohiya. At the same time, ina-adapt po natin yung mga pangangalaga sa karapatan ng bawat nagtra-travel. Yung kung more tayo sa teknolohiya, less yung human intervention. Yung mga subjective, may panahon kasi kung subjective yung ating assessment, hindi natin nakikita ang holistic na pagkilala kung isang taong to ay legit na traveler o hindi. O di kaya naman, ito ba ay biktima na dapat i-rescue? Ibig sabihin, dapat maisama po yan sa pagbalangkas ng batas para maging epektibo yung magiging batas ng immigration na naayon doon sa pangailangan ng panahon. Sir Melvin, nabanggit po, syempre, nung panahon na binuo yung batas noong 1940, wala pa yung mga teknolohiya, yung digital identity systems, biometric screening, at iba pang makabagong teknolohiya. Ano po ba yung mga pangunahing technological capabilities na nais po ninyong magkaroon ng malinaw na legal basis sa ilalim ng modernization law at paano makatutulong ang mga ito sa mas mabilis at mas intelligence-driven na border management? Step kailangan tayo ng establishment at isang targeting center na kung saan gumagamit tayo ng mga panibagong tools, At the same time, nag-deploy tayo ng mga tao na sila ang sasaklaw, specialized, trained sila na mag-operate sa mga ganitong pangangailangan. Alam mo, step talaga sa mga panahon ngayon, mas mabilis na yung teknolohiya. At dapat nag-a-adapt tayo dahil kung hindi, ang mga criminal minds, yung
mga offenders, mga terorista, may panahon mas mabilis pa sila, no? Mag-agat ng teknolohiya. At sa pagbibigay natin ng panibagong kapangyarihan sa ating Bureau of Immigration kung magkita ng isang bagong immigration na batas, immigration law, mapapatibay natin at magkakaroon tayo ng oportunidad upang hatain natin yung ating mga tauhan. At the same time, magkakaroon tayo ng oportunidad na mag-adapt sa mga bagong teknolohiya. Sir Melvin, sa kasalukuyan ay gumagamit na ang Bureau of Immigration ng technology, interagency coordination at intelligence-driven na enforcement. Ano po ang mga konkretong gaps na sa kasalukuyang batas na humahadlang sa mas epektibong paggamit ng mga sistemang aking nabanggit, lalo na sa information sharing at coordination sa iba pang law enforcement at security agencies? Step, no? Kung titingnan natin, gumagalaw, may mga bagong teknolohiya tayo. Pero gumagalaw tayo ayon sa struktura na nakasaad doon sa ating immigration law. Karamihan sa mga deployment ng ating tao ay mga designation lang. Walang mga plantilla positions. May panahon yung ating coordination, may mga batas tayo na kung saan luma na, katulad ng mga yung hindi pagpasok ng may mga tao na porque itong sakit na ito ay bawal makarating sa Pilipinas. Kung titingnan natin sa mga panahon ngayon, sila ay hindi na kinukonsider, no? Iba-iba yung klaseng appreciation. At the same time natin, sa interagency coordination, napaka-importante po yan. Kasi dapat yung yung aim natin, yung whole government approach, no? Kailangan nakikita din natin na yan ay reflection din yung mga batas natin sa pakikipag-ugnayan doon sa ating iba't ibang ahensya ng ating gobyerno para at least mas mapalakinan, mas lakas natin ang ating ang ating border security na kung saan maiwasan natin yung pagdagsak at yung mga pag-prosecute din ng mga dayuhan na gumagawa ng kalukuhan at nag-aatag na pupunta dito sa ating bansa. Sir Melvin, bukod sa border security, inaasahang magbibigay ang modernization law ng clearer rules and procedures para sa immigration administration. Aling mga proseso o polisiya po ang kailangang gawing mas malinaw upang mabawasan ang mga delay, inconsistencies at posibleng kalituhan sa pagpapatupad ng immigration rules? Kailangan po kasi sa nakikinan natin ngayon, no? Yung integration ng ating mga yung ating mga data sa pamamagitan ng paggamit ng bagong teknolohiya. At dapat nakikita din natin yung delineation ng ating mga opisina. Nakikita din natin during this time na panahon na ito, alam natin mas dumami na yung mga international ports natin. And we have to consider as well, even sa ating sa sea border natin doon sa southern part, nagkakaroon ng kailangan mas maraming mga tauhan at mas may teknolohiya para ma-ensure natin na ang entry sa ating bansa ay hindi lang dito sa mga major ports, no? Kailangan din makita natin pamamagitan ng bagong batas na may mga deployment tayo, mga creation, mga offices na kung saan ito ay makakatugon sa mga challenges, sa mga nangyayari ngayong panahon na ito. Yan po ang tinitingnan natin at nakita natin, nagpapasalamat tayo sa ating mahal na Pangulo na kung saan isinama tayo sa LIDAC, no, for the 20th Congress at inaasahan din natin sa tulong din po step ng ating mga kongresista, ating mga senadores ay magkaroon ng talagang bagong batas na magpapalakas ng ating opisina at ng Bureau of Immigration. And speaking of that, siguro ito na lamang po ang huling katanungan bago ko po kayo pakawalan mula dito sa interview na ito sa pakipagtulungan po ng Bureau of Immigration sa Kongreso, Executive Branch at iba pa pong mga stakeholders. Ano po ang susunod na mga hakbang tungo sa pagbuo at pagpasa ng isang bagong immigration law at ano ang inaasang magiging pangmatagalang epekto nito sa seguridad ng bansa, kalidad ng serbisyo sa mga biyahero, proteksyon sa mga vulnerable travelers at kabuang pamamahala ng migration sa Pilipinas? Go ahead po, Sir Melvin. Opo, Ma'am Steph, sa pangalan po ng ating Commissioner Joel Anton Enviado, very
unclear po yung kanyang directive, kaya nag-create na po ng technical working group para sa pagbalangkas kung anong mga pangangailangan na dapat mag-reflect doon sa gagawing batas para sa immigration. At yung gagawing batas na ito, dapat reflection din po ito sa mga na-experience nakikita ng ating mga immigration officers ngayon, at yun ay makakatubol para mas mapabilis po yung ating proseso ng ating mga pasahero doon sa ating mga paliparan, at the same time sa ating international seaport, at kasama na rin po yung pagproseso ng mga application, ng mga dayuhan dito sa ating mga opisina, to ensure din po na nakakapag-create tayo ng isang atmosphere na makakaikayat sa mga international investors na ang Pilipinas through the Bureau of Immigration ay talagang tumutulong upang ma-legitimize, matulungan sila para mas mapayabong pa yung national building, yung nation building po ng ating bansa sa pamamagitan ng bagong Bureau of Immigration. Asahan po niyo, Steph, no? Yung ating Commissioner Joel Anthony Viado ay on the stop, no? Talagang palagi siyang nagre-remind sa amin at even sa ating technical working group, may mga nagawa na kami na yan po ay ibibigay natin sa ating mga legislators upang mas mapabilis, mas mabalangkas, ma-discuss upang ma-strengthen po yung ating mandato bilang Bureau of Immigration ng ating bansa. And with that po, Sir Melvin, maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Steph. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. At atin nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration, walang iba, kundi si Sir Melvin Mabulak. Magbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino. Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy. Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla. Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor. Pati bamboo. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga habi, pati mga may kapansanan, nakakahabi. Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa, Sino nagturo sa nag-training po kami sa DOST. DOST rin? Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon. Dati, kahit yung raw material, ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino. Nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Sa puntong ito ay ating makakasama naman ang Council for the Welfare of Children dahil sa panahon po ngayon, isang video lang kailangan para kumalat sa social media ang isang insidente at kapag mga bata ang sangkot, maaaring magkaroon ng masasabi natin na pangmatagalang epekto ang bawat larawan, video at impormasyong ibinabahagi online. Sa gitna ng
naging insidente kamakailan ng pamaril sa isang paaralan sa Zamboanga ay muling nanawagan ang CWC na pairalin ang responsableng pag-uulat at pagpo-post lalo na kapag mga menor de edad ang biktima, survivor o kahit mga sangkot sa isang insidente. Ayon sa CWC, hindi dahil available online ang isang larawan o video ay nangangahulugan na dapat na itong i-repost o i-broadcast. Mahalagang timbangin ang public's right to information laban sa karapatan ng bata sa privacy, dignidad, seguridad at proteksyon laban sa trauma at stigma. Kaugnay nito ay nasa linya na po natin ng komunikasyon si CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales upang higit nating maunawaan itong prinsipyo na tinatawag na Child First, Story Second. Yusek Tapales, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon, si Steph Vicente Politito ng Radyo Pilipinas World Service. Isang makabatang hapon po, Ate Steph. Salamat po sa pag-imbita sa Council for the Welfare of Children ngayong maaraw na linggo na ito. Sana po ay magtuloy-tuloy na. Yun nga po, no? Sana maging mabuti na nga ang panahon sa mga susunod na araw, Yusek. Yusek, una sa lahat, maraming salamat sa pagbibigay niyo pong muli ng oras upang kayo po ay aming makasama dito sa programa. So, kaugnay nga po, no, nung nakaraang insidente ng school shooting sa Zamboanga, may mga uncensored video nga po, no, na kumalat online kung saan nakikita ang ilang mga detalye tungkol dun sa sangkot at dun sa mga naging biktima. Sa pananaw po ng CWC, ano po ba yung pinakamalaking panganib kapag inuuna ang bilis at lawak ng pagpapalabas ng impormasyon? Kasi minsan, di ba po, pag sa balita, breaking news, kung tawagin, kesa sa karapatan at kaligtasan ng mga bata na involved doon po sa insidenteng iyon? Opo, Ate Steph, iyan ay napakagandang question, ano? Kasi malagim ang pangyayari na nangyari sa eskwelahan, ano? Pero if we repost and share without thinking yung mga gruesome videos na yan, nagkakaroon ng pangalawang pagkakataon na mabiktima yung mga bata, ano? Whether yung mga nasaktan, yung mga naipit po dun sa pangyayari, at yung mga bata na makakatisod dun sa cyberspace naman ng mga video. Kaya kumbaga ang nangyari, traumatic na yung insidente, pero pag inilabas pa po natin yung kunyari, yung muka, pangalan, yung graphic videos at pagkakakilanlan ng mga bata, maari nating dagdagan po kasi yung trauma at ilagay yung mga batang yan, pati na rin, siyempre, yung kanilang mga pamilya sa mga panibagong panganib. Ano? Kasama na dyan, Ate Steph, yung stigma, bullying, o baka harassment, or pwedeng retaliation pa kunyari. At of course, ang mga videos kasi, pag shinare mo yan sa cyberspace, nagkakaroon ng permanent digital footprint na mahirapan po tayo na natanggalin. So again, kapag nalagay sa internet, mahirap na pong bawiin yan. So it's not an excuse. Tama yung sinabi mo, Ate Steph, na nasa internet na yan, ay lisensya na para sa atin, para i-share. Ano? So again, tama yung sinabi nyo, child first, story second. Ano? Ibig sabihin, ang public ay may karapatang malaman ng storya. Ano? Pero kailangan nating unang isipin muna yung kapakanan po ng bata para mabalansin po natin. And speaking of pagbabalanse, kasi napag-usapan na natin itong child first, story second. Paano po ba dapat eksaktong timbangin ng mga mamamahayag at maging mga content creators? Kasi kahit mga content creators ay ipinakalat yung information regarding the incident, ang karapatan ng publiko na malaman nga po yung nangyari laban sa karapatan ng mga bata sa privacy, dignity, and protection. Ate Steph, magandang punto po yan. Ano? Hindi natin sinasabi siyempre na huwag ibalita ang insidente. Pero yun nga, again, may karapatan ng publikong malaman kung ano nangyari. Lalong-lalo na to involves school safety kunyari. Marami sa atin na may mga anak, gusto nating malaman ang nangyari at kung paano tayo makakapag-ingat moving forward. Ano? Pero of course, malaki po yung pagkakaiba ng impormasyong kailangang malaman ng publiko, saka yung very detailed naman na mga kasama dun sa video kunyari o dun sa shinare, ano? Kasi public interest po is very important, pero making contents interesting to the public or sensationalizing ay iba pong bagay yan altogether, ano? So ang aming lagi pong sinasabi, pag ganyan,
kailangan tanungin natin ang ating mga sarili din before we post and share. Kailangan ba nating ipakita mismo ang katawan ng bata, ang kanyang mukha or identifying information? Kailangan din po bang ipakita yung mga terrified or injured children? Saka yung kabuuan kunyari ng video or portion lang po ba, okay na. So, lagi po natin pag-isipin yan, kung hindi kailangan na sobrang detalye upang maunawaan ng publiko yung storya, at maari namang itong, lalo na makakapinsala sa bata, wag na po natin itong ilabas or wag natin ilabas yung kabuuan po. Marami pong pamamaraan at mga ibang paraan para maibalita without necessarily violating the privacy of the child po. And speaking speaking of pamamaraan, ay meron po pala na media reporting guide ang CWC sa mga ganitong sitwasyon. So, paano po ba ito naangkop at napapanahon ngayong nasa digital age na tayo at ano po yung inaasahang responsibilidad ng mga traditional journalists maging ng ating mga content creators dyan kapag may mga batang sangkot? Ito ay napapanahon talaga ngayon, Ate Steph, dahil lahat tayo, pati tayo ay maaring maging publisher because of cyberspace, because of social media. Kasi noong araw, Ate Steph, dumadaan yung mga balita sa mga newsroom, sa mga editors, pero ngayon isang cellphone lamang ang kailangan para tayo mismo makapag-post, makapag-video at talagang yan ay ilang minuto lang marami nang makakakita. Kaya po, ang prinsipyo ng responsible reporting hindi lamang para doon sa traditional media, yung television, radio, and newspapers, kasama na rin po yung new media. Kasama na tayo, madlang people, mga nasa social media ang mahilig mag-post. So bago po tayo mag-upload at mag-repost, itanong natin sa sarili natin, unang-una, verified ba to? Baka mamaya fake news yung isinishare natin. May bata bang makikilala dito sa ipopost ko? Graphic ba ito o violente? And makakadagdag ba to ng trauma sa bata pag itong shinare ko? At may tunay bang public interest yung purpose na pag-share ko o para lang to sa likes, monetization, or para lang mag-viral? So, yan yung ilan po sa mga mahalagang tanong na kailangan po nating itanong sa sarili natin before we click and share sa cyberspace po sa social media. And dahil nababanggit itong re-traumatization, just for the information lang po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay Yusek, gaano po ba katagal maaaring maranasan ng isang bata ang epekto po ng exposure sa yung mga graphic talaga, na mga larawan at video, lalo na kung permanenteng bahagi na ng digital footprint itong mga video na ito o yung mga photos? Opo, Ate Steph, wala pong isang timetable talaga yung trauma. Kasi yung iba, pwedeng weeks, months, or years yan. Yung iba naman, nagpapakita ka agad ng trauma, may manifestation ka agad. Yung iba naman, dormant, pas lumalabas sa paglaki nila. Kaya again, saludo kami sa aming parent agency through the leadership of Secretary Rex Gatchalian. Yung nag-extend ka agad sila ng mental and psychosocial support dun sa mga victims at na-involve po. Kasi po yan ang unang-unang kailangan ng bata para talagang matugunan yung kanilang pinagdadaanan. Pero yun nga po, ang sinasabi pa natin dito, kumbaga, yung digital footprint nabanggit mo kanina, very important. Dati kasi, Ate Steph, ang balita, pag yan ay binalita, it will die a natural death na after ilang araw. Pero because of that sort of permanence in cyberspace, yan po ay kumbaga patuloy na magpapaalala dun sa mga bata. Kaya ang privacy ng bata po hindi lamang tungkol sa kalagayan niya ngayon. Kaya dapat protektahan din natin yung future din ng bata. So yun nga, maagang paglapat ng mental health and psychosocial support, tapos yung pag-share because of that degree of permanence, pag-isipan po natin kasi magpapaalala po sa kanila yan ng paulit-ulit hanggang sa paglaki po nila. Ito naman po, Yusek, isa sa mga siguro pinagdedebatehan regarding sa exposure sa mga graphic videos and photos. Itong tinatawag na, kumbaga, yung exposure sa mga ito ay nagre-resulta ng copycat behavior. Paano po ba dapat ito i-address ng media outlets and also yung mga citizen journalists natin diyan upang hindi ito mangyari after ng mga insidente ng karahasan?
Okay, Ate Steph, dito sa aspetong 'to kailangan maging mas maingat tayo 'no. Huwag dapat gawing spectacle or, gawing, kumbaga i-sensationalize yung karahasan ano. Iwasan nating paulit-ulit na ipalabas po 'yan ano, yung mga graphic video, sensational headlines. Yung iba po kasi ang ginagawa, inalter yung video, mas ginandahan ng lighting, ang kulay, nilagyan pa ng music for dramatic effect ano. At Mm. parang lumalabas naggo-glorify pa yung karahasan ano. Again, yan po ay maaaring maging mapaminsala sa mga bata na involved man or yung makakapanood. And yun nga yung sinasabi mong copycat ano, it might encourage other children na vulnerable na to begin with na isipin na sandali, parang maganda yata to, cool ba to, dapat ko ba tong gayahin ano. Kaya po tayo ay humihiling ng ano no, I mean nakikiusap sa mga nag-produce din po ng contents ano, let's not glorify violence. Saka syempre bilang pagpreno din naman, hindi naman tayo nag-conclude na dahil merong mga social media platforms kunyari games or violent games at sila na lang talaga ang dapat sisihin dito no. Kumbaga again, maraming factors po na nakakadagdag sa pagsadlak ng mga bata sa kriminalidad. Pero yun nga, we have to be careful ano, yung pag-influence po sa kanila, and dapat tanggalin yan sa cyberspace para hindi mag-glorify ang karahasan at pamarisan po ng mga bata po natin. Yusek, doon sa updated version po 'no ng Media Reporting Guide ay binibigyang halaga yung participation pa rin 'no ng mga bata, Mhm. kabilang ang pagbibigay sa kanila ng sapat na panahon para maghanda, pagpapaliwanag kung saan gagamitin yung mga interview sa kanila, at Mhm. paggalang sa kanilang karapatang tumanggi o huminto during the interview. Sa coverage po ng isang traumatic event gaya ng school shooting, paano po ba dapat isagawa ang pakikipag-interview po no sa mga child survivors kung gagawin man ito ng isang media outlet upang matiyak na itong mga bata ay hindi napipilitang magsalita habang nasa vulnerable state po sila? Opo, Ate Steph, very sensitive din po kami talaga dyan, ano, doon sa revised media guidelines po natin. While we encourage child participation, pagdating po sa traumatic incident, lalo-lalo na po ng mga biktima, no, yan po ay iniingatan natin. Actually, ang ginagawa po ng ating national government and even the LGUs now, meron po tayong multidisciplinary teams po. No? Kunyari, merong violence against children na naganap, dadalhin sa isang lugar ang bata na andun ng kapulisan, na andun ng medico legal, at na andun na rin ng piskalya para po, o social worker, para po mag-interview. Isang beses lang po nagkikwento. No? At pati po ang ating mga korte, meron pong special na panuntunan kung paano interviewin ang child witness, or kung pwedeng hindi na siya mag-testify, ang police, social worker, at ibang tao na lang po mag-testify. Dahil nga po, iniiwasan natin yung retraumatization. Ano? Again, maaring sa ilang pagkakataon, Ate Steph, hindi sapat po na kunin lang yung consent ng mga magulang. Ano? Pero kailangan ding tanungin ang bata kung pumapayag siya, kasi ginagala nga natin yung tinatawag na agency ng bata o yung pagiging buo ng kanyang pagkatao. Ano? Dahil nga po iniiwasan natin na umuo si mami at si daddy, yung pala ayaw niya, mare-retraumatize ang bata. No? So we have to be careful about that. Ano? Child participation is very good, pero pagdating po sa violence po, iniingatan natin ang bata kung maaring hindi nakausapin at ipa-relieve sa kanila yung trauma, wag na po natin gawin po yan. At Yusek, dahil napag-uusapan din yung kumbaga yung mga proposals no para magkaroon ng social media ban para dun sa ating mga kabataan, dahil isa ito sa laging tinuturo kapag may karahasan na nangyayari lalo na sa ating mga eskwelahan, ay isa sa mga nabanggit itong adults give the cue no sa paggamit at pagpo-post ng mga bata online. Ano po ba yung eksaktong papel ng mga magulang, guro at iba pang mga adults natin diyan sa paghubog ng digital behavior ng ating mga kabataan, at paano nila dapat maituro sa mga bata na hindi lahat ng nakikitang video, larawan o impormasyon online ay dapat i-click, i-save, i-share o i-repost?
Opo, Ate Steph, kanina po yung sa interview ko, no, sinabi ko na po yan, child protection starts at home. Ang ibig sabihin po niyan, hindi lang protektahan ng mga magulang ang kanilang mga anak, ngunit gagabayan sila, kakausapin, mamahalin, at didisiplinahin na rin para po hindi makapanakit ng ibang bata o ibang tao sa labas po ng bahay. Ano? So kailangan po sa bahay pa lang may open lines of communication ng parents saka ang children. Talagang tinitingnan natin kung sino po ang kausap sa cyberspace ng mga bata, which of course we cannot do if we are not familiar with the gadgets, the applications, saka yung mga kanilang pinagkakaabalahan po. No? So tayo po mga parents, again, wala pong shortcut. We have to learn the gadgets, the applications, and we have to be a digital citizen din. Ano? Let's exert effort po para galingan po yan. Pagdating naman Ate Steph sa eskwelahan, of course ang ating mga school, kailangan may magandang security security protocol, and of course they have to comply with the DepEd rules and regulations, kasama na yung active shooter protocol na i-implement po ng DepEd kasi pag naglaps man ng mga magulang, medyo napabayaan ng magulang, ang eskwelahan naman ang sasalo dahil safe ang mga eskwelahan natin. And of course, eventually, the community through the local government units po, sasaluhin din yan by having child-friendly programs para hindi po nag-groom ang ating mga bata sa internet o sa mga violent games. Baka dapat nabubuyo sila sa sports, sa leadership, sa arts, at sa iba pa pong mga bagay na magpapatatag ng kanilang mga characters po. No? So Ate Steph, in not so many words, multi-sectoral talaga to kasi ang kalaban po natin talagang iba't iba rin po ang approach na ginagamit. So tulungan lang po talaga tayong lahat. Siguro ito na lamang po, Yusek, bago ko po kayo pakawalan from this interview. Sa huli, ano po ba yung nais ng CWC na maging pagbabago sa paraan ng pagko-cover ng media at pagpo-post ng publiko tungkol sa mga insidente ng karahasan sa paaralan? At paano po ba natin masisiguro, syempre, na ang pagbabalita tungkol sa isang insidente ay nakatutulong sa public awareness, accountability at child protection nang hindi isinasakripisyo ang dignidad, privacy, psychological well-being at kinabukasan ng mga batang biktima at survivors. Go ahead po, Yusek. Opo. Thank you, Ate Steph. Sa Council for the Welfare of Children po, para po sa lahat ng mga nakikinig, hindi po natin sinasabing piliin or kailangan nating mamili between freedom of information nating publiko at yung child protection. Kaya po natin yung gawin ng sabay at pareho. We can inform the public without exposing children. We can investigate yung mga nangyayaring ganyan without necessarily exploiting yung nangyari sa bata. Of course, we can demand accountability. Kami po ay talagang suporta dyan, but without sacrificing the child's dignity. And Ate Steph, syempre sa panahon ng social media, hindi lang naman talaga ito responsibilidad yung mga journalists saka yung mga nasa new media. Responsibilidad po nating lahat po ito, lalong-lalo na lahat ng tao pong may cellphone. Lahat po kasi tayo ay pwedeng gumawa ng content. Again, bago po tayo mag-click at share, tandaan po natin, maaring ilang segundo lang po itong video na to o itong i-share natin, ngunit maaring ito ay maging permanenteng harm para sa mga bata. Again, child first, story second, always. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata po ay mahalaga. With that, maraming salamat po, Yusek Tapales, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, Ate Steph. Have a nice Sunday po. Bye. Bye-bye po. Maraming salamat po. At ating kasama ngayon dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children o CWC, walang iba kundi si Undersecretary Angelo Tapales. Didiretso na tayo sa mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Narito ng bugson ng ating mga regional news. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Kampanya laban sa rabies, tuloy-tuloy sa lalawigan ng Cagayan. Pagpabakuna sa mga aso at pusa nagpapatuloy. Ang kabang ulat ihatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao. Tuloy-tuloy laman ikampanya na provincial government na Cagayan to fund na Provincial Veterinary Office laban tarabis. Kakuragan na
tuloy-tuloy ipangibakuna data ayam nakito at rakitaw na carrier irayaw na kapatay na taki. Ipinakapopozan ta binisita day ili na Rizal no sitaw igay maturo sa isyentos na ayam iumay dabi na bakunahan. Target na pivot na may yawata na at proteksyon na ayam irata taki na rabies andre mairayo itotolay irata na kagina taki. Nakagini Dr. Micah Ponce na pivot, partikular na inalarga ira na serbisyo ay libre na bakuana, andre orientasyon ta kusto nga pagalaga ta atong andre kitaw, andre yari mawak ira nga makwa na makasita ira ta simptomas sa rabies ta ayamda. Kofun na pivot ta nakaginga pabara-barangay i-estudyante ira na College of Veterinary Medicine na Cagayan State University o CSU. Matuloy-tuloy kanu irayaw nga programa ade ta maserbisyohan ngamin ilugar ta probinsya na Cagayan. Yato ni balita nag-afo ta syudad na tugigaraw si Dina Tudaw Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City. Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon inatasan ang mga pistol ng ahensya sa Cordillera na gawing tama ang mga proyekto upang ito'y mapakinabangan ng matagal. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas. Gawin ang mga proyekto at gawin ito ng tama. Dato iti impaganatgat ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon kadagiti opisyal ti ahensya iti pannakitarip nung na kadagiti opisyal ti rehiyon. Sigon kini Secretary Dizon no nasaya at ti pannakaarami dagiti proyekto ket manamnama ang mapagnumaran daytoy iti napaot a panawan. Kagiddan dato iti panangbilin na kadagiti district engineers kasamutan iti regional director ang maki-coordinate kadagiti opisyal iti local government units tapno amuan dagiti proyekto para iti masakupan da. Ni Secretary Dizon ket nakipasat iti regular Regional Development Council ti rehiyon ken nangipatungpal iti inspeksyon ken assessment kadagiti nadadael nga infrastruktura gapuanan ti bagyo ken habagat. Nagkarida ito'y tinapartak a rehabilitasyon tapno maisubli iti normal ti panagbiag dagiti umili. Manipod ito'y Radyo Pilipinas Baguio. Siyak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Lucena. Sablayan, Occidental Mindoro, isinailalim sa state of calamity. Narito si Tom Alvarez para sa balita. Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Sablayan, Occidental Mindoro dahil sa lawak ng pinsalang dulot ng habagat. Ayon sa pabalid ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ang nasabing pinsala sa bayan ng Sablayan ay umabot na sa 1.4 billion pesos. Ang pagsasailalim sa state of calamity ay bunga ng rekomendasyon ng MDRMC matapos ang pagsuri sa epekto ng kalamidad. Ang naturang deklarasyon ay magbibigay daan sa mas mabilis na pagdugo ng pamahalaan, kabilang ang paggamit ng Local Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa relief, recovery at iba pang disaster response activities. Dagdag pa rito, maaaring ipatupad ang mga kaugnay na hakbang para maprotektahan ang mga apektadong residente, kabilang ang price freeze sa mga pangunahing bilihin alinsunod sa RA number 7581 o Price Act. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Puntahan naman natin ang Palawan. Palawan itatampok sa World's Best Island Travel and Trade Expo sa Cebu. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Miriam Basig.
Ibabalandray ang gobyerno ang probinsya ang Palawan katabid ang Palawan Tourism Council ang mga tatanging destinasyon ig turismo iyang probinsya sa boboteng World's Best Island Travel and Trade Expo 2026 sa Oktubre 23 hasta 25 sa Ayala Center, Cebu, Cebu City. At tatag nga digi ay latagdan ang mga tuyuan ig oportunidad nga ing sa sarigang idudulot ang World's Best Island o WBI 2026 para sa industriya ang turismo sa Palawan. Pagi sa WBI Cebu Edition, tuyo ang Palawan nga mapawayang augnayang dya sa travel industry sa Visayas, makabuhi ang mga bagong partnership, kaingganyo mga bookings, ig investments, ig mapasubra ang bilang ang mga turista sa Palawan. Tatuwanda kasabatan sa Expo ang accessibility ang Palawan, kabilang ang mga direktang air connections alin Cebu, Papakon Puerto Princesa, El Nido, ig Busuanga, ig katuyo ang maingganyo mga biyahero ngay tabid ng Palawan sa andang mga destinasyon. Sigun kay Palawan Governor Ami Alvarez, importante ang pagtarabyangan ang mga LGU, NGO, ig iba pa mga stakeholders para padayon nga mapaunlad ang Palawan bilang tourist destination, mapakayad ang mga proyektong pang-infrastruktura, igbadugangan ang pagdagsayang mga turista. Alindiki sa Puerto Princesa, Palawan, si Miriam Tejada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Miriam Basig mula sa Palawan. Tutungo naman tayo sa Virac, mga baboy na naidaong sa San Andres, Catanduanes, ibinalik sa pinagmulan dahil sa ASF ban. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva. Matrayumpong naibuelta sa Indang Pigikanan ang mga urig na naidaong sa Barangay Bislig, San Andres, Catanduanes. Makalis na itugutan na makalaog sa banwaan na komo parte kan mga lakdang laban sa African Swine Fever. Ginibo ang pagbabalik alinsunod sa Executive Order No. 44 ni Mayor Ali Romano as in Executive Order No. 59 kang Provincial Government kang Catanduanes na paramyan ras na nagbabawal sa paglaog kan mga buhay na urig, karne asin frozen pork products nganing malikayan ang paglakop kan ASF. Katabang sa pagbuelta, asin salbadong pagbabalikan mga urig ang Provincial Agriculture Office, Provincial Veterinary Office, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, LGU San Andres asin Barangay Council kan Bislig. Pigiin kami narman ang publiko na padagos na magsunod sa mga quarantine asin biosecurity measures nganing maprotektahan ang industriya ning paghahayupan asin kabuhayan kan mga residente kontra sa ASF. Gikan sa RP Virac, kini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Children's Code ng Lalawigan ng Cebu, aprobado na ng Sangguniang Panlalawigan. Pakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Giaprubahan sa Cebu Provincial Board sa ikatulog katapusang pagbasa ang gihugpong nga 2026 Children's Code of the Province of Cebu atol sa ilang regular nga sesyon. Kinisubay sa padayon nga paningkamot sa lalawigan nga paliguno ng sistema sa pagpanalipod sa mga bata ug pagsiguro nga ang matag bata sa Sugbo gihatagan og higayon nga mutubo sa usa ka luwas, mag-amuma ug nagpaluyo nga palibot. Giduso ni Board Member Lacambini Neneth Reluya ang ordinansa nagtukod og usa ka komprehensibong gambalay aron panalipdan ug iduso ang mga katungod, kaayuhan ug kalambuan sa mga bata sa tibuok lalawigan. Gilatid sab niini ang responsibilidad sa ginikanan, komunidad, eskwelahan, lokal kagamhanan ug uban paghingtungdan sa pagpamugna og luwas, inclusive ug mahigalaon sa bata nga palibot. Gipaligon usab sa ordinansa ang mga mekanismo sa pagtaho ug pagdumala sa mga kaso, pagsuporta sa bata nga nanginahanglan og espesyal nga pagpanalipod ug ang intervention sa hustisya ug kaayuhan sa mga menor de edad, di nang labing maayong interes sa bata mo'y magamit nga giya. Sa higayon nga mapatuman ang Children's Code magsilbi nga usa ka hiniusang polisiya atol sa mga programa ug serbisyo sa pagpanalipod sa mga bata sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Gikan sa RP1 Cebu, sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Guimaras kinilala sa mahusay na pamahalaan ng solid waste. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Emmy Santiagudo.
Ginkilala ang probinsya sang Guimaras kag ang tanan nga 5 ka banwa sini bangod sang dalayawon nga pagpatuman sang programa sa Ecological Solid Waste Management. Ang pagkilala ginhatag sa ginpatigayon nga Solid Waste Management and Extended Producer Responsibility Summit para sa local government unit sang Riyon sa East. Ginkilala ang probinsya sang Guimaras bangod sang pagpanikasog sa sustainable waste management paagi sa mandilag-on nga pag-operate kag pagdumala sang plastic to chair facility. Samtang ginkilala man ang tanan nga banwa sa probinsya bangod sang ilang nga commitment sa pagpatuman sang environmental governance kag accountability matapos mapabilin ang 100% nga full online compliance para sa self-compliance monitoring and auditing report para sa calendar year 2024 kag 2025. Ang summit may tema nga Accountability in Action, Navigating the Next Era of Ecological SWM and EPR Shared Responsibility in Waste Management. Tuyo sini nga mapahangop sa mga LGU ang pagpatuman sang EPR Act kag mapabakod ang pagbinulugay sang mga ahensya sang gobyerno, LGU, pribado nga sektor kag iban pa. Nagikan sa Iloilo, Emero Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Dadakoy naman natin ang Mindanao. Mahigit 600,000 households sa Davao Region nakatanggap na ng 2,000 pesos na ayuda sa ilalim ng Uplift Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang detalye ihahatid sa atin ni Sheila Lisondra Celossia mula sa Davao. Mabot na sa kapinkunkulang 618,256 ka mga household sa Davao Region ang nakadawat og tig 2,000 pesos nga assistance ilawom sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Subay sa datos sa DSWD 11, ana-ana sa 136,512,000 pesos ang natunol nga sa ahensya sa mga benepisyaryo sa maong programa dinhi sa rehiyon. Gipatuman ang UPLIFT assistance subay sa Executive Order No. 110 Series of 2026 tumong sa maong programa nga makunhura ng epekto sa global oil crisis o matabangan ang mga Pilipino, partikular na ang mga kabos o uban pang vulnerable sector hilabi na sa mga inadlaw-adlaw nga galastuhon. Gikan Davao City, Sheila Lisondra Celossia lang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheila Lisondra Celossia mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Marawi. Marawi City Schools Division nagsagawa ng campus journalism training sa mga private at public schools ng Marawi City. Ang kabuang ulat ihatid naman sa atin ni Nadhif Haji Nabel. Piangunaan ni Schools Division Superintendent sa Hani Makarampat Sumagayan so duwa gawi training workshop on campus journalism ina din na Marawi City Schools Division para kung mga estudyante apun sa pitibarangan na public na private schools sa Marawi. Pipunan sa programa ko August 21 as inilumba sa Social Hall Alanao del Sur Provincial Capital naguinitaros so ikaduwa gawin yan sa isa may Pakpak Central Elementary School Open Gym. Si ikaduwa gawin ay na din sa breakout session ng mga wata para kung news writing, feature writing, editorial writing, broadcasting, photojournalism, editorial cartooning naguso sa Lakausan. Hadaf a programa ito akaba sa CID Chief Dr. Gloria Galo so di ikang bagri ko kapasang mga wata ko kipsampay niran kung mga banara information sa iko mga eskwela aniran na langkap sa Ingderanaw. Niya pasad sa programa kagaay sa iko oras alas 4 sa kagabi. Makasasalinggan nata sa Marawi City, Muhammad Nadif Haji Nabil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Nadhif Haji Nabil mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Diretso na tayo sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Patuloy ang pagbaba ng populasyon ng baboy sa bansa ngayong unang kalahati ng taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 8.93 million na mga ulo ng hog inventory mula Enero hanggang Hunyo. Mas mababa kaysa 9.01 million noong nakarang taon at higit 5% na bagsak kumpara sa 2024. Halos 80% ng kabuang bilang ay mula sa smallholder farms, habang malaki ang ibinaba ng commercial at semi-commercial farms. Pinakamataas ang bilang sa Calabarzon, Central Luzon at Bicol Region na may kabuang 34% na share ng populasyon. Sa ikalawang quarter, tumaas ng 5.6% ang hog production sa 412,281 metric tons. Ngunit bumaba ang farm gate price sa 172 pesos and 44 centavos kada kilo mula 211 pesos and 91 centavos kada kilo noong nakarang taon. Upang tugunan ang kakulangan, muling binuksan ng Department of Agriculture ang importasyon ng canned pork products matapos ang halos isang dekadang ban dahil sa African swine fever. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maglulunsad ang Philippine Airlines o PAL ng Ultimate Seat Sale mula Agosto 24 hanggang 30 ayon sa anunsyo ng flag carrier. Ayon sa PAL, tampok sa week-long promo ang espesyal na deals sa domestic at international routes. Iuulat ang kumpletong detalye sa pamasahe, travel periods at discount offers sa mismong pagsisimula ng sale. Bukod sa fare discounts, magbibigay rin ng PAL ng karagdagang savings at value offers online sa loob ng booking period. Para sa eligible domestic bookings, mananatili ang installment payment options sa piling credit card partners upang gawing mas accessible ang travel planning. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatakdang muling tumaas ang presyo ng langis sa bansa ngayong linggo kasabay ng lumalalang kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang merkado matapos magwakas ang pansamantalang kasunduan ng Estados Unidos at Iran nang walang mas malawak na peace deal. Batay sa unang 4 na araw ng trading ng Mean of Platts Singapore, posibleng magtaas ng 1 peso and 75 centavos hanggang 2 pesos and 25 centavos kada litro ang diesel, habang piso hanggang 1 peso and 50 centavos kada litro ang gasolina sa Agosto 25. May natitirang isang araw ng kalakalan na maaari magpalawak o magbaliktad sa mga pagtataya. Dagdag pang nagpapataas ng presyo ang mga panganib sa supply ng langis mula Russia dahil sa pagkaantala ng mga kargamento sa Black Sea at pangamba sa kakulangan ng kapalit na crude mula sa Middle East. Sa ulat ng International Energy Agency ngayong Agosto, inaasahang lalo pang hihina ang pangdaigdigang demand sa ikalawang kalahati ng taon dahil sa patuloy na pagsasara ng Strait of Hormuz na nakakaapekto sa supply chains. Tinatayang bababa ng 1.6 million barrels kada araw ang global demand ngayong taon. Batay sa datos ng Department of Energy noong Agosto 14, ang average fuel inventory ng Pilipinas ay katumbas ng 58 araw ng supply. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maghahanda ang Philippine Gymnastics Team na pinangungunahan ng magkapatid na sina Carlos at Eldro Yulo sa isang 2 linggong training camp sa Japan bilang paghahanda sa Asian Games na gaganapin sa Nagoya sa Setyembre. Ayon kay Carlos, mauuna sila ng 2 linggo bago ang Artistic Gymnastics Competition mula Setyembre 20 hanggang 25 sa Nagoya City General Gymnasium. Hindi nakalahok si Carlos sa nakarang Asian Games sa Hangzhou noong 2023 dahil sumabay ito sa World Championships na naging daan para sa kanyang kwalifikasyon sa Paris Olympics 2024 kung saan nakasungkit siya ng 2 gintong medalya, isang makasaysayang tagumpay. Gayunman, nananatiling kulang sa kanyang koleksyon ang Asian Games gold medal. Espesyal din ang laban ngayong taon dahil unang pagkakataon na magsasama sa Asian Games ang Yulo Brothers sa iisang podium. Ang kampanya ng Yulo Brothers ay inaasahang magiging isa sa mga inaabangang laban ng Team Philippines sa darating na Asian Games. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nabigo ang Gilas Pilipinas Boys sa huling yugto ng laban matapos matalo sa Japan 80-75 sa classification round ng FIBA Under-18 Asia Cup 2026 sa Ahmedabad, India nitong Sabado. Bagamat nakahabol mula sa 14-point deficit, hindi kinaya ng Nationals ang mga clutch shots ng Japan sa endgame. Umabot pa sa 4 puntos ang agwat, 67-64, sa huling 3 minuto matapos ang rally ni Chog Moral at JD Kagurungan, ngunit agad nakasagot ang mga Hapon. Muling nanguna si Moral para sa Gilas na may 21 puntos, 4 na rebounds at 4 na assists, habang sina George Green at Patrick Pasinos ay may tig 10 puntos. Pinangunahan naman ni Kenichiro Benedek ang Japan na may 20 puntos, sinundan ni Keiman Tsuneyoka na may 15 at Kaito Nakamura na may 13 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, matagumpay na nakabalik si Jaja Santiago Minoa sa Premier Volleyball League o PVL matapos pangunahan ang Creamline Coal Smashers sa straight sets na panalo kontra Galleries High Risers 25-21, 25-16 at 25-21 nitong Sabado sa Victoria City, Negros Occidental. Unang beses na nagsuot ng Creamline jersey si Santiago Minoa na muling nakapareha si Eliza Valdez matapos ang kanilang tambalan noong PLDT days sa Shakey's V-League. Tinapos ng Coal Smashers ang kanilang pre-season tour na may panalo bago ang PVL Invitationals na magsisimula sa Agosto 31. Sa set 3, muntik pang makalamang ang Galleries 20-19, ngunit isang off-the-block hit ni Gemma Galanza ang nagpasiklab ng finishing run ng Creamline. Tumulong din sina Kyle Negrito, Bea De Leon at Pangs Panaga upang isara ang laban sa loob ng 1 oras at 24 na minuto. Nanguna si Valdez na may 10 puntos habang sina Santiago Minoa, Panaga at Tots Carlos ay may tig-6 na puntos. Si Galanza ay nagdagdag ng 7 markers at 11 digs. Samantala nagtala ng 9 na puntos si Jean Assis para sa Galleries na nalasap ang ikalawang sunod na pagkatalo matapos ang kanilang opening win kontra Farm Fresh. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At inyo napakinggan ang mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga kasama sa studio na si Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Lumuntad at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.